Mr. Ricardo Perez, 62 years old. I met my wife during my school days. Actually, classmate ko siya sa isang subject. Nung una ko siyang makita, na-attract agad ako kasi sa kanya. Dahil sa puti siya, sa Chinese mestiza, katawag-tawag ng pansin. So, I decided to magpakilala ko sa kanya isang gabi. And then, pinagbigyan naman ako na ihatid ko siya sa kanyang tinitirahan. At doon ko inumpisahan ng panliligaw ko sa kanya. At after 3 months, sinagot niya yung proposal ko sa kanya. And then, naging inspirasyon ko siya sa aking pag-aaral. And probably, inspirasyon din ako para sa kanya. So, nagsikap kami na makapagtapos. And she graduated on 1973. A year after, 1974, nag-graduate din ako. And then, after finding a good job, stable job, we decided to get married on June 21, 1975. By the way, this is my wife, Len. At buhat kami pareho sa mahirap na pamilya. Actually, during our college days, we are both working students. We are engaged for 5 years. At lahat ng ginastos namin sa aming kasal ay pinaghirapan namin. Nagsikap kami, nagnegosyo kami, nag-ipon kami hanggang sa makaipon kami ng aming gagastusin sa aming kasal. After a year and a half ng aming kasal, nanganak ang aking may bahay ng isang babae. At ito ang labis na nagpasaya sa aming pagsasama. Ito ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang lalo pang magsikap, maghanap buhay. After 4 years, nasundan pa ito ng another girl. At lalo pang naging masigla ang aming pagsasama. We had been married for 35 years now, and we had 2 daughters. One is already married, and the other one is working with Banco de Oro. Sa aming pagsasama, nagkaroon din kami ng mga problema. Mostly financial, because pareho kaming minimum lang ang sweldo noon. Pero nagawa namin ito ng paraan. Ang sistema kasi namin ay binibigay ko yung sweldo ko sa wife ko after getting my allowance for 1 week or 2 weeks allowance. Binibigay ko na sa kanya yung sweldo ko. At we find it very good na pinagsasama namin yung sweldo namin so that alam namin kung magkano ang aming nasa-save. So, every time na we decided to buy anything, alam namin kung hanggang saan ang kakayahan namin. Kung nag-aaral na yung mga anak namin, medyo nagka-problema kami kasi gabi na kami umuwi at maaga-maaga rin dumarating, kaya halos hindi na namin natuturuan yung mga anak namin. Nahihirapan kami, we find it hard to find time para matutor yung mga anak namin. So, isa yun sa mga naging problema namin nung kami mag-asawa, nung kami ay nasa early stage of our marriage life. Kabataan ngayon, mag-aral kayong mabuti.
sikapin ninyo na maging mataas ang inyong grades sa inyong pag-aaral. Dahil sa hirap, sa dami ng mga nag-a-apply ngayon, sa dami ng gumagraduate, napakahirap maghanap ng matatag na trabaho. At kung sakali hindi nyo maiwasan na magkaroon kayo ng boyfriend or girlfriend, iwasan ninyo ang makapag-engage sa sex kung hindi pa kayo ready. Kung wala pa kayong stable job, iwasan muna. Dahil hindi natin alam kung kailan magbubunga ang ating relasyon, ang ating masyadong intimate na relasyon sa isa't isa. At siguraduhin na mayroon munang matatag na hanap buhay bago gumawa ng anumang bagay na may kinalaman sa sex. Tama yung sinabi ng husband ko na kung kailangan maging prepared kayo bago mag-asawa at dahil napakahirap ang buhay ngayon, kailangan pag-isipan ng mabuti. Mahirap na ang magsisi sa bandang huli. Marami ngayon ang nanganganak ng napakababata at sa hirap ng buhay, maaaring napapabayaan nila ang kanilang mga anak na magiging problema nila sa hinaharap. Batang-bata ka pa at marami ka pa kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo.